Ibabahagi po namin sa inyo kung ano ba yung mga nutrisyon na, maibibigay po nitong mga kulay pula na mga pagkain, Dok. Yeah, go ahead. Ayan, Ako, alam mo yung mga pulang yan, talagang, alam mo, may pakwan na kulay pula, pero walang buto. Opa, totoo yun, Dok. Tagilid dito. Kailangan may buto. Yes. Kailangan may buto. Lahat ng natural po, mga kaibigan, lahat ng galing sa Panginoon, may buto. Pag pinakailaman na ng tao, sabi nga, sinasabi nga ni Dok, hindi yan ginawa ng Panginoon. Ikaw ba, for example, inimbita mo ako sa tahanan mo, Dok, pwede bang dito ka na magtanghalian? Pagdating ko doon sa pagkainan, pinakailaman ko lahat yung inihanda mo, binago ko. Ano mararamdaman mo? Masasaktan ako, Dok. Tapos na eh. Bakit kailangan mo pang pakialaman? Katulad, for example, nitong mga nangyayari ngayon. May buto na, tatanggalan mo pa ng buto. Tapos gagawin mo GMO, genetic engineered food. Kaya nga engineered, in-engineer eh. Sino nag-engineer, Anggad ba? Hindi. Tapos na eh. Kunyari, papaya. Yari na naman yung papaya, ang dali naman tumubo. Sasabihin lang, mahirap daw tumubo. Hindi naman eh. Itusok mo nga, tutubo ka agad eh. Katulad ng pinya. Itusok mo. Ang bilis. Namumunga. So, ang point natin dito, we have to consider yung pagpapakita ng paggalang doon sa naghanda ng pagkain para sa tao. Ayan, salamat, Dok. At sa ating pong mga manonood, ito na po, ibibigay na po namin sa inyo ang makukulay, ang bahaghari na mga pagkain po. At ano po ang mga nutrisyon nito? Simulan natin, Dok, sa mga kulay pula, yung mga red fruits and vegetables natin. Dok, ano ba yung mga benepisyo nito sa ating pong katawan? Go ahead, paliwanag mo na. Alam kong excited ka na may paliwanag. Yes, oo, totoo, Dok, no? Kasi talagang mahal na mahal ko po ang mga chikiting, ang mga bata, ang mga kabataan. And I want you to Alam mo ba, pag healthy. Valentine's Day, ano, Dok? Bakit? alam mo ba kung bakit kulay pula yung puso? At yung mga damit kulay pula? Bakit, Dok? Gusto ko din Kasi malaman. good for the heart. Ay, oo nga. Pagka Valentine's Day, February 14, talagang kitang-kita natin, maraming nakapula. Kaya pag nakakita ko ng kulay pula na prutas, it's good for the heart. Amen. It's good for the skin. Kaya malaking benepisyo to. At ang maganda, itong mga pula na prutas, maganda rin pala sa blood pressure. Yes. Kaya yung mga may edad na, lalo na tumataas ang inyong blood pressure, ay kumain kayo ng mapupulang prutas. At saka alam mo, Dok, kanina sabi mo, di ba, ang ganda nito sa ating pong balat. Dahil meron talaga siyang, it helps sa cell renewal natin. So parang, kumbaga, anti-aging din, Dok. Saka ginagamit ko yung mapulang yan. Saan, Dok? Siyempre, pag ako'y, lalo na sa Channel 2, gusto mong mabalagyan ng konting pula yung pisngi mo. Para mamula-mula Para ka. medyo naman May reddish. Pwede mo, katulad ko ng sugar beets. Pwede mo ano yun yan, ganun mo. Totoo, Dok. Di ba yung gulay natin Yung na sugar berries, beets? Yes. lalo na itong cherry. Mamula-mula rin yan eh. Pag kumain ka nga niyan, lips mo talaga naman. Mapula. Kaya lang dama yung ipin mo. Oh, yun lang. Kailangan lang medyo mag-toothbrush ka. Hinay-hinay. Opo, ayan. At ito na, nabanggit na ni Doc yung ibang example natin. Doc, ano naman yung makikita natin dito sa Pilipinas? Napakarami naman dito ng mga mapupuli. Actually, sa Baguio, maraming strawberries. Strawberries, yes. Kaya lang, huwag naman ninyong spray ng mga chemical. Kawawa naman yung mga kakain niyan. Tama. Yung cherries. O itong mga watermelon natin dito, talaga namang sagana tayo eh. Yes. Napapansin ko rito, kahit anong buwan yata, meron na tayong pakwan eh. Kasi mainit, Doc eh. Oo, yun ang maganda rito, blessed talaga tayo, katulad ng sweet potato. Pero balita ko, ang sweet potato, merong mangilan-ngilan din na napasok ng GMO. Mag-ingat lang po tayo. Saka yung kamatis natin, huwag yung makapalang balat, yung manipis. Opo. Kasi napasok din yata ng GMO yan. Pero napakasustansya ng tomato. Ayun. Talagang Tsaka may anti-cancer properties din, Doc, di ba? Yeah. And also, Doc, no, sa atin din po mga manonood, no, wag natin kakalimutan na isa po sa mga mapupula natin na gulay ay yung bell pepper. Kaya maganda to sa hininga natin and also sa atin pong immune system. O, Doc, ituloy na natin. Ito namang mga orange and yellow na fruits and vegetables, ano ba nung benepisyo nito sa atin pong katawan? Ay talagang balita naman yan. Kahit sino yata, alam na yan eh. Yung vitamin C at vitamin A niya. At ang vitamin A naman, alam naman natin na ito ay anti-cancer din. Na lalo na yung mga nagtitik ng mga carrots, dahil mataas ang antioxidant material niya, ay napakalaking tulong yan para makasiguro tayo na yung mga joints natin, mga tissues and so on, eyesight, at pampababa din ng cholesterol. Pero ang pinaka-importante,
ay malaman natin na nakakatulong ito sa cancer. Hindi gamot, nakakatulong. Kaya itong mga bagay na pinag-uusapan natin dito ngayon, ito yung ayaw na malaman ng kaaway. Dahil pag nag-juice ka nito, nitong ganitong uri ng mga kulay ng prutas, ay talagang takot ang cancer cells dito. Napapulabog sila. Maglalayasan talaga yan. Kasi napakataas ng kanyang mga nutritional, kung tawagin nga natin value. Yun. Gusto ko talaga yung word na yan, Doc. Yung value. Pangalawa, maganda ron, pati yung tissue mo, pati joints mo, pati eyesight mo, pati cholesterol mo, bababa. Yes. Kung natukso ka man, bumalik ka sa natural at lagi nating isipin na merong bahagi lahat ng mga ganitong uri ng mga pagkain na binigay ng Panginoon. Yes, and ang mga examples po niya ng mga kaibigan, hindi naman po siguro tawag doon, lingid sa ating pong kaalaman, yung ating pinya, Doc, which is very nutritious. Ay, nako, kung malalaman mo lang yung tungkol sa pinya, magugulat ka. Kaya nga. Alam ba na pag nagpinya ka everyday, Ano, Doc? lalakas ang panuno mo, tataas ang metabolism mo, tataas ang yung energy level mo, at panlaban ito sa ubo sipon, hindi ka magkaka-flu. Ayun, amen, di ba? Nako, mga kaibigan, Kasi gagamit ako ng mga kung ano-anong inumin dyan. Yes. Alam ba na merong bacterial yan? Takot ang bacteria dyan. Naglalabasan dyan yung mga tiwa Ayun. sa enzymes ng bromelain. Aba, o di ba? Yung mga tiwa po, mga kaibigan, ay ito po ay mga uod, yung mga worms natin. Takot ang mga yan sa pinya. Yes. Kaya nga, kung tawagan namin yun, the best food. Kaya ang pinya, hindi ako nawawala yan. Tanong mo yung kasambahay ko. Lagi ako may pinya everyday. Hindi pwedeng wala. At yung malunggay naman, na ginagawa ko dyan, kukuha ko na isang kutsarang dahon. Siyempre, hindi naman pwedeng marami. Ilalagay ko to sa blender kasi hindi mo kayang inumin yung malunggay ng yung malunggay ng sariwa kasi talagang sisikmurain ka. Iinumin ko yan. Alam ba, pagkainom ko nito, alam mo feeling ko? Ano, Doc? Lalaki ako. Wow. Talagang feeling ko. Pwede na namang mag-basketball. Ayun. Kaya pag nagbabasketball ako, dala-dala ko to. Sabi ng mga player, ano po, Doc, yan, baka pwede na. Ay, hindi, akin lang ito. Mag-juice kayo kung gusto nyo. Kasi hindi ganun kadali. Totoo, Doc. Hindi ganun kadali. Kasi isang ganun, kulang sa akin yun. Karamihan, dala nila, kung ano-ano yung dala-dala nilang inumin. Mga energy drink. Ay, naku po, hindi na uso ngayon yan. Opo. Kung gusto magka-kidney problem, sige, bahala kayo. Basta tayo, kailangan pang kalusugan. Amen. Dito tayo. Amen. Ayan. Para at pataasin natin, paramihin natin ang antas ng mga health conscious ng mga Pilipino. Yes. At yung mga ayaw, bahala na po sila doon. At sila na rin mismo ang magsasuffer. Amen. Oo. Totoo yan, Doc, no? Parang napa-amen tuloy ako doon. Parang amen po na sana ay hindi po kayo, yun talagang panalangin namin na sana hindi po kayo magkasakit, no? Sa ating pong mga personal At ang choices. pineapple, may natural ano rin yan, antibiotic. Yun ang napakaganda. Kaya sabi nga ni Thomas Edison, di ba? Tandaan mo yun? In the last days, sabi din ni the future doctor, during that time, babalik daw po na ang pagkain ng magiging silbing gamot. Yes. So, ibig sabihin, pag kumakain ka ng mga natural, kumain ka na, lumusog ka na, kung may sakit ka, gagaling ka pa. Amen. Yun talaga. Kaya nga ayaw nila itong pag-uusapan ni alam mo kung bakit. Kaya nga sabi ko nga, kaya lang naman dumami yung hospital kasi gawa nga ng walang edukasyon ng tao Basta ang alam nila, bentahan ng mga junk food. Kaya nga maraming mga ginagamot ang mga dentista. Kasi puro candy yung kinakain ng mga kabataan na nabibili sa tindahan. Magkakaano yan Siyempre kung walang mga junk food, walang candy, walang gagamutin ng mga dentist natin. O pagdating naman sa sakit ng mga osteoporosis, sakit sa tuhod, lahat mo na, high blood, lahat ng mga iyan. Pag nag-vegetarian yung mga iyan, kukunti na lang yung dadapuan ng karamdaman Amen. Actually, ang dadapuan ng karamdaman, matitigas ang ulo Yes. Totoo. na natin silang ma-hospital. At gamitin nila yung pinaghirapan nila at the end ng journey nila. Pero ang pinapoint natin dito, hindi pa huli ang lahat. Hindi ganun kadaling sirain ng katawan ng tao. Yes. Basta nagbagong buhay ka, binago mo yung pagkain mo, ibabalik ng Panginoong muli yung kalusugan na nawala sa'yo at hanggang sa maintindihan mo na meron pang katungkulan ka pala sa maraming tao. Yun ang naging part ko. Amen. Nung nawala yung nararamdaman ko at gumaling yung misis ko, ang naging kapalit nito, kaalaman pang kalusugan. Amen. 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 Without experiencing those kinds of things from that time, I tell you, wala ako rito.